Narito pong News TV Quick Response Team ngayon sa Kalye Villa Quintana. Ito po ay sakop ng Barangay Malaya dito po sa Pililla, Rizal, kung saan malapit po dito natagpuan ang bangkay ng batang si Mark Elgin Escarmosa. Sa kalunos-lunos po ang sinapit ng batang ito na 2 linggo nang nawawala. Pasintabi po dahil lasug-lasug na ang katawan ng bata nang matagpuan ng kanyang bangkay malapit sa isang creek dito po sa Barangay Malaya. Nakaiwalay na ang kanyang ulo at wala na ring lamang loob. Hinala ng pulisya, nahulog sa creek at kinain ng hayop ang katawan ng bata. Pero ang kanyang pamilya hindi naniniwalang ito ang tunay na nangyari sa batang biktima. Nagsagawa na po ng post-mortem examination ng mga otoridad, ang mga forensic experts sa labi ng batang natagpuan wala ng ulo at laman loob dito sa Pililla, Rizal. Nagtungo rin sila sa Talayban kung saan na-recover ang bangkay para kumalap ng karagdagang mga ebidensya. Narito po report ni Isay Reyes. Sa masuko na Talahiban malapit sa isang creek sa Barangay Malaya, Pililla, Rizal, natagpo ang naaagnas at lasug-lasog ang mga bahagi ng katawan ng 4 na taong gulang na si Mark Escarmosa. 2 linggo nang nawawala ang bata. Nang matagpuan, wala na ang kanyang ulo, tanggal ang isang hita at wala nang laman loob. Nakilala ang biktima dahil sa suot nitong t-shirt. Sa initial assessment ng mga pulis, posible raw nahulog ang biktima sa creek at saka kinain ng mga hayop ang kanyang mga lamang loob. Kaya na-discover yan. Nakita ng mga nakatira dyan, dumadaan, na pinag-aagawan ng mga aso. Pagpalagay natin na malikot yung bata, pwedeng naglaro siya rito. Kasi dito naglalaro na saranggola yung mga kabataan dyan eh. Tulala at hindi naman makausap ang mga magulang ni Mark. Ang kanyang ina di raw kumbinsido na nalaglag sa creek ang kanyang anak. Ay inaano ko din, kung nalaglag siya doon, yung tsinelas niya sana tumalsik man lang, wala po yung tsinelas niya doon. Walang malaman kung ano po talagang kinamatay niya. Saka kung anong reason nila, bakit siguro kung yun talaga. Gusto lang malaman kasi puro sabi-sabi, mahirap po kasi bumasabi-sabi. Maging ang lola ng biktima hanggang ngayon hindi pa rin makapaniwala sa kalunos-lunos na sinapit ng kanyang apo. Kahit isang mata wala mo nakakita ng bata. Samantala yung bata na yun, dito lang, doon lang yung pasikot-sikot kung tangi siyang nawala sa mga kalaro. Dahil hindi na pwedeng i-autopsy ang bangkay, umaasa ang pulisya na masasagot ang mga katanungan sa post-mortem examination na isasagawa rito. Para makita lang ba natin na mawala yung haka-haka na biniyak yun tiyan, kinuha yung laman loob, pinutol ang ulo. Binalikan naman kanina ng mga investigador ang Talahiban kung saan nakita ang bangkay ng bata para makakuha ng karagdagang ebidensya. Pero sinunog na ito. Dito siya eh. Diyan namin siya sa lugar na yun, sa may mabatong yun. Hindi dapat sinunog to. Isay Reyes, GMA News.